Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Christine Joy G. Arpiano at sa araw na ito ay aking papaliwanag at pagninilayan ang isang napakahalagang pahayag. Isang thesis na tumatalakay sa pinakamahalagang tanong ng pagkatao. Sino nga ba ako? At paano ko maisasakatuparan ang aking pagiging ako? Ang ating tatalakaying pahayag ay ito. Ang ako ay biyayang tinatanggap ko sabay isinasakatuparan, natatangi ang aking pagmemeron sapagkat ako lamang ang maaring maging ako. Dito ko matatagpuan ang aking sarili, ang aking bukasyon, ang aking kaligayahan. Hindi nagiging ako kapag wala akong inaako. Bagkus, hindi makukuha sa panggagaya ang aking katuparan o hindi ito maaring itakda ng iba. Nakabatay ito sa malalim na pakikiugnayan sa ating sarili, sa ating karanasan at sa aking mga ugnayan kaakibat ang aking mga walang hanggang paghahanay at pagpili sa kung ano ang mahalaga para sa akin. At sa mga mahalaga sa akin, hindi ito isang tuwid na landas, ngunit gabay sa pamumuhay. Ang ako bilang biyaya. Kapag sinabi nating ako ay biyayang tinatanggap ko, ipinapahiwatig nito na ang ating pagkatao ay hindi lamang basta-basta umiiral. Ang ako ay isang kaloob, isang regalong mula sa Diyos, sa kapwa at sa ating mga karanasan. Ang buhay ay hindi natin pinili kung kailan tayo ay isisilang o kung saan. Ngunit sa bawat araw na tayo ay gumigising, binibigyan tayo ng pagkakataong tanggapin ang biyayang ito ng pagkatao. Ang pagtanggap ng ako ay nangangahulugang pagtanggap sa kabuuan ng sarili, sa ating lakas, kahinaan, kasaysayan at mga pangarap. Hindi lamang ito simpleng pagkilala sa sarili, kundi pagyakap sa kung sino tayo sa kabuuan. Dito, pumapasok ang salitang pagsasakatuparan. Ang biyaya ng ako ay hindi lamang tinatanggap, kundi isinasakatuparan. Ibig sabihin, bawat araw ay pagkakataon upang buhayin at linangin ang ating pagkatao. Pangalawa, ang natatanging pagmemeron. Natatangi ang aking pagmemeron sapagkat ako lamang ang maaaring maging ako. Isang malalim na katotohanan ito. Walang ibang makakapalit sa iyo. Walang ibang makakagawa ng eksaktong ginagawa mo. Makadarama sa eksaktong nararamdaman mo, makakaisip sa eksaktong iniisip mo. Sa mundong puno ng panggagaya, kung saan ginagaya natin ang uso, ang sinasabi sa social media, o ang dikta ng lipunan, ang pagiging natatangi ay isang revolusyonang gawain. Ang pagmemeron o pag-iral ng tao ay hindi basta pagiging buhay, kundi may malay, may dahilan at may direksyon. Tulad ng sinasabi ng mga pilosopo, gaya ni Gabriel Marcel at Carol Wojtyla, ang tao ay isang nilalang na nagnanais maging buo. Isang nilalang na may kamalayan na siya ay may misyon at bokasyon sa mundo. Pangatlo, ang paghahanap ng sarili, bokasyon at kaligayahan. Sinasabi sa thesis, dito ko matatagpuan ang aking sarili, ang aking bokasyon, ang aking kaligayahan. At ang tatlong salitang ito, sarili, bokasyon, kaligayahan, ay magkakaugnay. Hindi ko matatagpuan ang aking kaligayahan kung hindi ko kilala ang aking sarili. At hindi ko rin matutuklasan ang aking bokasyon kung hindi ko pinakikinggan ang bulong ng aking kalooban, ang tindig ng aking pagkatao. Ang bokasyon ay hindi lang propesyon o trabaho.
Ito ay pananawagan, isang tawag upang gawin kung ano ang tama, kung ano ang makabuluhan, at kung ano ang makatutulong sa iba. Halimbawa, maaaring ang bokasyon ng isang guro ay hindi lamang magturo, kundi magmulat. Ang bokasyon ng isang nurse ay hindi lang magpagaling, kundi magparamdam ng malasakit. At ang bokasyon ng bawat tao ay maging tapat sa kanyang pagiging siya, ang pagiging ako na may layunin. Pang-apat, ang tungkulin ng pag-aako. Hindi nagiging ako kapag wala akong inaako. Napakaganda ng linyang ito. Ibig sabihin, ang aking pagkatao ay hindi buo kung hindi tayo marunong umako. Umako ng pananagutan, umako ng pagkakamali, umako ng papel sa mundo. Ang tunay na ako ay hindi tumatakas sa hirap, kundi humaharap dito. Ang pagiging ako ay isang pagpili, hindi lamang kung sino tayo, kundi sa kung ano ang ating isinasabuhay. Sa bawat desisyon, sa bawat kilos, nililikha natin ang ating sarili. Kapag tinatanggap ko ang mga hamon, pagkakamali, at pagsubok, mas lalo kong nakikita ang ako. Hindi sa tagumpay nasusukat ang pagkatao, kundi sa katapatan sa sarili at kabutihan. Pang-5, hindi makukuha sa panggagaya. Bagkus, hindi makukuha sa panggagaya ang aking katuparan o hindi ito maaaring itakda ng iba. Sa panahong ito ng social media at impluwensya ng iba, madalas tayong nadadala sa paghahambing. Ngunit ang katuparan ng buhay ay hindi makikita sa likas na validation ng iba. Ang tunay na katuparan ay nagmumula sa loob, sa malalim na pakikipag-ugnayan sa ating sariling puso. Ang sining ng pagiging ako ay parang sining ng pagpipinta. Maaring pareho ang kulay ng gamit natin, ngunit nag-iiba ay ang mga likha. Dahil bawat isa ay may sariling kamay, sariling pananaw, at sariling emosyon. Ika-6, ang ugnayan at karanasan. Sinasabi rin sa pahayag, nakabatay ito sa malalim na pakikipag-ugnayan sa aking sarili, sa aking karanasan, at sa aking mga ugnayan. Hindi tayo nabubuhay ng mag-isa. Ang ako ay hindi lamang ako, kundi ako sa gitna ng iba. Ang ating mga relasyon sa pamilya, kaibigan, komunidad, ay salamin kung sino tayo. Dito, nasusubok ang ating pagkatao sa paraan ng ating pakikitungo, pagmamahal, at pagpapatawad. Minsan sa sakit, minsan sa tagumpay, ngunit palaging may aral. Ang bawat karanasan ay tila hagdang inaakyatan natin tungo sa mas mataas na antas ng pag-unawa sa sarili. Ika-7, ang walang hanggang paghahanay
at ang pagkatao ay hindi natatapos. Habang tayo ay humihinga, tayo ay patuloy na nagiging. Ang aking walang hanggang paghahanay at pagpili sa kung ano ang mahalaga para sa akin at sa mga mahalaga sa akin. Ito ang diwa ng kalayaan. Tayo ay may kakayahang pumili kung paano mabubuhay, paano magmahal, paano magpatawad, paano maglingkod. At sa bawat pagpili ko, dahan-dahan nating binubuo ang ating sarili. Ang bawat araw ay panibagong pagkakataon upang baguhin, ituwid, at libangin ang ating ako. Hindi tuwid ang landas, ngunit isang gabay sa huling linya ng thesis. Hindi ito isang tuwid na landas, ngunit gabay sa pamumuhay. Tunay nga, ang buhay ay hindi perpekto. Maraming liko, maraming balakid, maraming sandaling gusto nating sumuko. Ngunit sa bawat pagkadapa, may natutunan tayo tungkol sa ating sarili. Ang mga pagkakamali ay hindi sagabal sa ating pagkatao, kundi bahagi ng ating pagiging buo. Ang pagiging ako ay isang habang buhay na paglalakbay. Isang paglalakbay sa pagkatao, pag-ibig at pag-asa. At sa paglalakbay na ito, lagi nating tatandaan, ang pinakamahalagang gawin ay maging tapat sa sarili, maging buhay ng may saysay. Ika-9, pangwakas na pagninilay. Kaya't kapag tinanong ako, sino ka? Sasagot ako. Ako ay isang biyayang patuloy kong tinatanggap at isinasakatuparan. Ako ay hindi perpekto, ngunit ako ay natatangi. Ako ay patuloy na nagkakamali, ngunit ako rin ay patuloy na natututo. Ako ay nilalang na marunong magmahal, umako at umasa. At sa ganitong paraan, araw-araw kong isinasabuhay ang aking bokasyon. Ang maging tunay na ako. Maraming salamat po.